natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit ang mga tao dahil ang expectation nila is that government will work for them, and in this case they feel as if government failed them, kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. So understandable, naiintindihan natin yung nararamdaman ng mga tao. Sa Managot, dapat simulan ng local government unit yung pag-imbestiga kung bakit nangyari, paano nangyari, at kung ano yung solusyon. Yun na lang ha. Okay? Vice, good morning. Vice, ano nga tulong na ibinigay natin sa mga flood? Opo. Sa Office of the Vice President, Disaster Operations Center, meron kaming food and non-food na mga items, relief items na binibigay kapag merong disaster. So yung rice box namin, sa loob nun ay assorted food items. And then sa non-food items, meron tayong water container, and meron din tayong box for sa ganit tawag anang dili ka ng non-food items, ma'am. Hygiene kit, yes. Thank you, sir. Sa non-food items namin, meron kaming hygiene kit. Vice, nakita namin kanina na nagbigay ka ng financial assistance na namatayan. Yes. Yes, sir. So, ngayon, binisita natin yung isang family na sadly namatay dahil doon sa flash floods, and nagbigay tayo ng abuloy per deceased person. So, nakausap ko din sila, at meron pang iba pang mga relatives nila, kamag-anak nila na hinahanap pa hanggang ngayon. So nagbigay din tayo ng assistance para makatulong sa paghahanap noong kanilang mga nawawala na kamag-anak. May we know how much, right? 15,000, sir. Nagbigay tayo, yes. Nagbigay tayo 15,000 per deceased individual. Vice, the flood victims are asking justice sa nangyari sa kanila. Kasi para sa kanila, ini-attribute nila sa flood control program and any other issues, kapalpakan ng mga LGUs. What is your take on this? Natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit ang mga tao dahil ang expectation nila is that government will work for them, and in this case they feel as if government failed them, kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. So understandable, naiintindihan natin yung nararamdaman ng mga tao. Sa Managot, dapat simulan ng local government unit yung pag-imbestiga kung bakit nangyari, paano nangyari, at kung ano yung solusyon. Kasi doon natin makikita yung mga kailangan gawin, hindi lang ng local government unit, kasama na ng barangay, kasama na ng provincial government, kung ano yung mga kailangan gawin para hindi na maulit. How do you feel? Sad, sir. Very sad. The moment na nalaman namin na madaming patay dito sa Cebu noong Bagyong Tino, ay nadoble yung lungkot dahil kakagaling lang din namin dito noong Lindol sa northern Cebu, at marami ding patay yung insidente na yon, kaya doble yung lungkot at sama ng loob na kailangan dumaan sa ingon ani nga kasakit ang ato ang kaigsuunang Cebuano. Message of comfort. So, una talaga ang pagdarasal. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos
para sa ating lugar. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa ating bayan. At syempre, ibigay din natin ang tiwala natin sa plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Huwag tayo bumitiw sa ating pananampalataya at huwag tayo bumitiw sa ating faith. Sa kaniyang mga kagustuhan at mga plano para sa ating bayan at para sa ating mga individual na buhay. Thank you, Madam Topic po. Yes, ma'am. Marami pong mga Pilipino ang nag-monitor kung sino ba talaga ang public officials na nakatutok dito sa naganap na bagyo. May mga reaction at criticism po si First Lady sa ginawa niyang book launching sa kasagsagan ng bagyo at sa concert po. Your reaction, VP, and yung sa reaction niyo po sa response ni PCO Claire Castro. Sa totoo lang, ma'am, no, sa structure natin sa gobyerno, ang namamahala kapag bago dumating, nagpaplano para sa mga disaster projects, namamahala bago dumating ang isang disaster at namamahala during disaster response, recovery and rehabilitation efforts ay ang Disaster Council. So meron tayong national and DREAMC, ito yung national. Sa ilalim nun, nandyan yung mga local government units na disaster councils natin, no? Sa province, sa municipality, sa city, hanggang sa barangay level. So ito yung grupo ng mga tao na supposedly dapat nagtatrabaho para sa in our case, para sa rescue, kung meron pa tayong ma-rescue na nawawala, sa recovery ng mga namatay na nawawala, at sa rehabilitation efforts. So, ang pinakamataas na opisyal na nandyan sa NDRIMC ay ang Pangulo. Your reaction niyo po dun sa sinabi ni PCO po, Claire Castro, na susot ng Snow White costume. Yes, ma'am. Actually, nagbigay na ako ng comment kahapon, ma'am, doon sa kanyang sinabi. At lagi ko naman sinasabi noon na siguro dapat wag nang bigyang pansin ang kanyang mga sinasabi at mga statements. Kasi kapag binigyan nyo ng pansin yan, ay nabubuhay ang kanyang karir at nagdadala siya, more than that, nagdadala ng kahihiyan sa bayan. Kasi itinalaga siyang spokesperson ng pinakamataas na opisina sa ating bayan. Yan yung Office of the President. At kapag nagsasalita siya at sinusulat ninyo, nababasa yon ng hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng ibang lahi. At nagdadala yun ng kahihiyan sa atin. Thank you very much. Thank you. Yes, ma'am. Salamat. Vice, bagang katoon pa, no? Oh, yes, ma'am. Ang katong, may isa kahaya, ma'am. Ang mga evacuation center, doon na pa may mga mga tao sa ubang evacuation center. So, naatay Danao, Liloan, o Compostela. Opo. And then, yes, ma'am. And then tomorrow, Cebu City. Kung doon na pa'y evacuees dito. So, duha ka adlaw ang amo ang i-alat diri sa Cebu kay daghan pod ang areas na kuan. Kaya apektado, di na mo kaya isa ka adlaw lang. 2 days. 2 days. Apo 2 days. Picture, picture. Picture, baby. Oy. Hospital. Oy, LV.